Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tapos na magluto si Jax at naayos na ang kanilang pagkain sa ibabaw ng lamesa. Ang OA mo naman, iritang sabi ni Amethyst. Bakit? Para naman ako may sakit sa ginagawa mo. Kanina mo pa ako pinagsisilbihan. Pati ba naman pagsubo ng pagkain gagawin mo para sa akin? Napatigil si Jax. Ibinaba ang kutsara, lumamlam ang mga mata. Nakukonsensya nga ako sa ginawa ko. Kasalanan ko kaya may sugat ang flower mo. Gustong bumunghalit ng malakas sa tawa si Amethyst. Pero pinigilan niya sarili para hindi mapahiya ang kaharap. Oo, ika nga. Sinabi ko na kanina wala kang kasalanan. Saka hindi ba? Normal lang to. Mawawala rin ang sakit na to. Iinom lang ako ng pain reliever. At hindi mo na ako kailangan pang subuan. Sabayan mo kong kumain. Kahit na normal hindi pa rin okay sa akin. Napaismit si Amethyst. Ito parang ngayon lang naka-virgin ng babae. Ikaw pa, Jax. Habulin ka nga ng mga babae kahit na nonchalant ka. Sa meryosong mukha ni Jax, hindi mo pa ako kilala. Biglang natahimik si Amethyst. Sumobra atang pagkakasabi niya at parang na-offend niya si Jax. Sorry. Okay lang. Pinapakita ko sa yung ugali ko at ganito talaga ako. Isa pa, wala pa talaga akong nagiging girlfriend sa buong buhay ko. At katulad mo, wala pa rin akong experience. Nalaki ang mga mata ni Amethyst sa gulat. Totoo ba? First mo rin ako? Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil nalaman niya. Mabilis na tumangutango si Jax, parang hindi to nahiya na malaman ni Amethyst na ito lang ang unang babae sa buhay niya. Sige na, subuan mo na ako. Nangingiting sabi ni Amethyst. Pinapanood ni Amethyst si Jax habang nakatalikod dito na naguhugas ng pinggan. Sobrang nahulog na siya sa asawa. Nabigla lang siya nung sinabi niyang parang pinagsisisihan niyang pumirma bilang contract wife nito. Na-realize niya na hindi niya dapat nasabi yun kay Jax. Nagbalik sa wisyo si Amethyst nang humarap sa kanya si Jax. Pagod ka na ba? Magpahinga ka na. Ha? Ang aga pa kaya? 9:00 pa lang ng gabi. Patutulugin mo na ako? Wife, kailangan mo yon para makabawi ka ng lakas. Hindi ka muna papasok sa restaurant. Pwedeng sa ibang araw na lang, malambing na saad ni Jax. Ano? Anong gagawin ko dito sa konto mo? Wala, matutulog ka or pwedeng manood ng TV. Magpapatawag ako ng cleaning company para maglinis sa unit. Sagot ni Jax, nalaglag ang panga ni Amethyst sa narinig. Ano bang nangyayari kay Jax? Napansin na lang niya na nakalapit na sa kanyang asawa at dali-dali siyang binuhat. Huwag matigas ang ulo, wife. Sa kwarto ko ikaw matutulog ngayong gabi. Hirit ni Jax. Ha? Bakit? Ang dami mong tanong. Alam na alam mo naman ang sagot, sabi ni Jax. Biglang nag-init ang buong mukha ni Amethyst sa tinura ni Jax. Naitago niyang mukha sa dibdib ng asawa sa sobrang kahihiyan. Kinabukasan napangiti si Jax nang masilayan ang mukha ni Amethyst na ang sarap ng tulog sa tabi niya. Marahan niyang ginampian ng halikang asawa sa labi sa kabumangon para maganda sa pagpasok sa restaurant. Good morning, matamis ang ngiti ni Jax na bati sa kanyang mga staff at crew habang naglalakad papunta sa opisina nila ni Tristan. Halata sa mga mukha ng mga tauhan niyang pagtataka sa ikinikilos niya. Masaya lang siya ngayon, hindi niya kayang itagong ngiti na paminsan-minsan ay sumisilip sa kanyang labi. Hindi katulad ng dati na tahimik at laging seryoso, pero ngayon tila may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Epekto ba ito ni Amethyst sa pagdating sa buhay niya? Pagkapasok ni Jax sa loob ng opisina, nadatnan niya doon si Tristan na may malawak ng ngiting naglalaro sa mukha. Well, 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 how's the newlywed? How was the first night, ha? Usisa ni Tristan habang tumatayot na upo sa ibabaw ng kanyang lamesa. Matamis na ngumiti si Jax, yung ngiti na parang hindi niya kayang itagong saya sa puso niya kahit napilitin pa. Dam pare, iba yung ngiti mo ah. Shit, Mr. Baruel. Bulalas ni Tristan habang napapailing. Nilapitan ni Jax ang kaibigan at hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi habang nakikipagkamay. Masyado ba akong obvious? Yeah, and hey, congrats on your wedding yesterday. Masayang sagot ni Tristan. Thanks pare. Alam ni Tristan na ikinasal sila ni Amethyst kahapon. Lahat ng sekreto niya, pati ang planong gawin si Amethyst na contract wife ay alam na alam ng kaibigan niya. Wala siyang itinatago dito. Napabalikwa si Amethyst na mabatid na tinanghali siya ng gising. Agad niyang tinapunan ng tingin ang kanyang katabi. Wala na si Jax at ang tray na may pagkain ng kanyang nakita. Nilapitan niya yon at binasa ang note sa papel. Good morning, wife. Don't forget your breakfast and take your medicine. Take care and see you later, Jax.
May hindi maipaliwanag na kilig sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain ng simpleng note ni Jax ay magdudulot sa kanya ng ganitong saya. Napatigil siya sa kanyang munting sandali nang tumunog ang kanyang phone na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Katabi ng tray, kinuha niya to. "Hello, anak? Ma." Masayang sambit ni Amethyst na marinig ang boss ng ina. "Pauwi na kami ng papa mo bukas." Balita nito sa kanya. "Talaga po?" "Oo anak, hintayin mo kami ng papa mo." Baka sa boses ng kanyang ina ang labis na saya. "Opo ma," umiiyak na sagot ni Amethyst. Matama na naghihintay si Amethyst sa pagdating ng mama at papa niya. Nasa airport na sila ni Jax para sunduin ang mga to. Napagdesisyonan nilang mag-asawa na sa kondo ni Jax titira ang parents ni Amethyst. "Hindi ka mapakali. Darating sila," sabi ni Jax sa asawa. "Kanina pa kasi patayo-tayo sa upuan na tinititigan ng board ng mga plane na lumalapag. Excited lang ako makita sina mama at papa. Mahabang taon na rin na hindi sila umuwi dito." "I understand," sabi ni Jax. "What you will tell to them about me? I mean, gusto kong marinig ang sasabihin mo sa kanila kung sino ako sa'yo." Saglit na natigilan si Amethyst at maya-may ngumiti na nilapitan si Jax. "Siyempre, sasabihin kong asawa kita," sagot niya na ikinagulat ni Jax. "Agad-agad? Sasabihin mong asawa mo ko?" Paninigurado ni Jax na tanong. Mabilis na tumango si Amethyst. "Totoo naman ang asawa kita, hindi nga lang pwedeng sabihin ang kasunduan natin. Pero, legal pa rin tayong mag-asawa, hindi ba?" Napangiti si Jax. "Ikaw ba, kailan mo ko ipapakilala sa nanay mo?" Natahimik si Jax at hindi nakasagot kay Amethyst. Napabaling siya sa ibang direksyon. "They are here," sambit ni Jax na tumayo ng mamataan ng mga magulang ni Amethyst. Biglang napatingin si Amethyst sa kanyang likuran. Nalaki ang mga mata niya nang makitang mama niya na tulak ang wheelchair kung saan nandun nakaupo ang papa niya. Tumakbo na siya palapit sa kanyang mga magulang na tumutulong mga luha sa mata. "Mama, papa," tawag niya. Niyakap ang mga ito ng mahigpit at pinupog ng halik ang mga pisngi nila. "Amethyst, anak," maluhalo ang sabit ng mama ni Amethyst. Pinunasan ni Amethyst sa mga luha niya at bumitaw sa yakap. "Masaya po ako nakasama ko na kayo dito," sabi niya na naiyakap pa rin habang nakatingin sa papa niya. "Kami rin ang papa mo anak," napangiti si Amethyst sa ina at napabaling ang kanyang tingin sa papa niya. Lumuhod siya para mapantayan ito. "Papa, kamusta po kayo?" Muli na naman siyang napaiyak na makitang mukha ng ama. Nagtanggal ito ng face mask at halatang pamumutla ng mukha. "Okay lang ako anak, salamat at nakauwi kami ng mama mo." "Akala ko hindi na kita makikita pang muli," sabi ng papa niya na hinaplos ang mukha ni Amethyst. "Hindi naman po ako papayag nun pa. Kayo lang ang meron ako na 3 lang po tayo. Gagawa't gagawa ko ng paraan para maiuwi ko kayo dito at makasama ko pa kayo ng matagal." Muling niyakap ni Amethyst ang ama at umiyak sa balikat nito. Ang tagal na panahon na hinintay niya ang pagkakataon ito, mayakap at mahagkan man lang ang kanyang papa. Napatingin si Wendy, ang mama ni Amethyst sa lalaking nakatayo sa likuran ng kanyang anak. Napansin naman yun ni Amethyst at bumitaw. Tumayo si Amethyst at tumingin kay Jax. Inabutan pa siya ng panyo ng asawa na kaagad niyang nginitian. Hinawakan niyang kamay ni Jax at tinila palapit sa kanya. "Ma, pa, si Jax po, asawa ko," ang pakilala ni Amethyst. Nakangiti siya na proud pa sa mga magulang. Nagkatingin na sina Alfie at Wendy, habang si Jax ay lumalapit sa magulang ni Amethyst at nagmano. "Hindi mo nabanggit sa amin ng papa mo na nag-asawa ka na, Amethyst," sabi ni Wendy. "Mahaba pong kwento. Pwede po bang sa bahay ko na sabihin sa inyong lahat?" Pakiusap ni Amethyst na napatingin sa mama at papa niya. Napilitan na tumango sina Wendy at Alfie. "Ako na po magtutulak kay Mr. Vera," presentang sabat ni Jax. Napatango si Wendy at binigyan ng way ang kanyang manugang. Pagkarating nila sa kondo ay nagpalingalinga si Wendy sa loob ng unit ni Jax. "Dito kayo nakatira, Amethyst?" untag ni Wendy. "Opo ma, doon naman po sa bahay natin, huwag kayong mag-alala." Napalingon si Amethyst kay Jax na hilang mga maleta ng kanyang mga magulang. Kaagad naman siyang nginitian ng asawa. "Okay lang ba sa asawa mo na dito na muna kami tumira?" Muling tanong ni Wendy. Nababahala lang siya na baka maging istorbo sila sa mag-asawa. "It's okay po, Mrs. Vera. Tinuring niyo na po itong unit niyo. Saka kami na lang po naman ni Amethyst ang nakatira dito. Kaya bakit pa po kayo hiwalay sa amin?" Sabat ni Jax na nakabalik lang sa sala. Narinig niyang usapan ng mag-ina. "Sigurado ka ba iho, na dito kami titira? Hindi ba nakakahiya sa'yo? Magiging kargahin mo pa kami ni Alfie." Dagdag lang sa intindihin mo, nahiyang tanong ni Wendy. Hinawakan siya balikat ang asawang nakaupo sa wheelchair. "Huwag po kayo mag-alala. Mga magulang po kayo ni Amethyst.
Kaya pamilya ko na rin po kayo, saka hindi ko kayo magiging istorbo sa pagsasama namin ng anak ninyo. Matatag na sagot ni Jax. Kumuha po pala ako ng caregiver ni Mr. Vera. Bukas pong dating niya dito. Huwag kayong mag-alala ng pangsweldo. Ako na pong bahala. Nangungusap ang mga mata ni Wendy na napatingin sa anak. Ngiti lang ang naging sagot ni Amethyst at tumango. Maraming salamat, iho. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Gate ni Wendy. Ano po yun? Pwede bang mama at papa na lang ang itawag mo sa amin? Total sabi mo'y pamilya na tayo. Asawa ka ng anak namin ni Alfie. Mukhang mabaitang napangasawa mo anak, mahinahong sabi ni Wendy habang pinagmamasdan ng anak. Pero bakit Amethyst? Bakit hindi mo malang kami sinabihan ng papa mo na magpapakasal ka na? May bahid ng lungkot sa boses niya na hindi niya man lang nalaman ng tungkol sa kasal ni Amethyst. Lahat ay sinasabi ng anak niya sa kanya, pero ang pagpapakasal nito ay nilihim sa kanilang mag-asawa. Mama, huminga ng malalim si Amethyst. Pilit nilulunok ang bumabara sa lalamunan. Mahirap pong ipaliwanag. Ang bilis po kasi ng lahat. Parang hindi ko na rin alam kung paano ko kayo kakausapin noon. Natuwa ng tingin ni Amethyst sa natutulog na ama. Saka muling bumaling sa ina. Mahal mo ba siya? Tuloy-tuloy na tanong na Wendy, bahagyang nanginig ang tinig. Ngayon lang kita nakita na may lalaking mukhang naging interesado ka. At saka, gwapo si Jax. Mukha rin siyang may kaya. Pero hindi yun ang mahalaga anak. Ang tanong ko, mahal mo ba talaga siya? Hindi agad sumagot si Amethyst. Yumuko siya, pilit itinagong mga matang naiiyak. Ayaw niyang mabuko na may iba pang dahilan ang biglaan nilang kasal ni Jax. Mahal ko po si Jax. Mahina niyang tugon at siya pong tumulong sa atin mama. Ang tatay niyang gumawa ng paraan para mabayaran ang pagkakautang niyo. Dahil sa pagpapagamot kay Papa, kung hindi dahil sa kanila, baka wala po kayo ni Papa dito ngayon. At baka hindi ko na rin po siya makikita. Napatigil si Wendy, nalaki ang mga mata. Bahagyang nanginig ang labi. Anak, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig po sabihin, malaki ang utang na loob ko sa kanya't sa tatay niya. Nagpapasalamat po ako na tinulungan nila tayo. Sagot ni Amethyst na bahagyang ngumiti sa ina. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan ng mag-ina. Parang hindi makapaniwala sa Wendy na meron pang mga taong handang tumulong kahit na hindi sila kadugo. Dapat pala kami magpasalamat ng papa mo sa pamilya ng asawa mo anak. Nakakahiya naman kay Jax na hindi pa rin tumitigil ng pagtulong sa atin. Hinawakan ni Amethyst ang kamay ng ina. Alam na po ni Jax yon, hindi naman po siya tumutulong para suklian. Gusto lang talaga niya na makatulong sa atin. Napabuntong hininga sa Wendy habang pinisil ang kamay ng anak. Sana'y mapanatili mong ganyang kababang loob anak. Kahit na gaano pa kayaman o kabait ang asawa mo, tandaan mo hindi natin aabusuhin ang kabutihan niya. Tumango si Amethyst. Opo mama, lagi ko pong iniisip yan. At kahit gaano ko po kamahal si Jax, ayokong isipin niyang ginagamit ko lang siya. Tahimik na tumango si Wendy. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Napalaki kita ng maayos anak. May bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Jax. May hawak na supot ng mga prutas at pagkain para sa kanila. Inilalapag niyang mga dala sa ibabaw ng lamesa. Napatingin si Wendy at kagad na napangiti. Anak, nakakahiya naman sa'yo na nag-abala ka pa. Lumapit si Jax at magalang na nagmano sa kanyang biyanan. Wala pong nakakahiya ma. Bahagi na po kayo ng pamilya ko. Mas gugustuhin ko pong alam kung maayos kayo kaysa mag-alala si Amethyst habang nasa trabaho. Napatingin si Amethyst kay Jax. Tahimik pero bakas ang pasasalamat sa mga mata niya. Alam mo anak, wika ni Wendy kay Jax. Maswerte pala talagang anak ko sa'yo. Umupo si Jax sa tabi ni Amethyst. Ako pong maswerte kasi nakuha ko yung babaeng may malasakit at pagmamahal sa pamilya. Sabi niya na punong-puno ng pagmamalaki at napatingin sa kanyang asawa. Lumapit pa si Amethyst sa asawa at marahang bumulong kay Jax. Thank you for staying. Ngumiti si Jax at tinawakan ng kanyang kamay. There's nowhere else I'd rather be. Nakatingin si Roger sa labas ng kanyang opisina, tinatanaw ang lawak ng buong Manila. Sa ibaba nang pumasok ang isang tauhan niya. Sir, nandito na po sa bansang pamilya ni Miss Amethyst. Nakatigil sila ngayon sa kondo. Imporma ng tauhan niya. Pinapamanmanan niya kasi ang mga kilos at ginagawa ng kanyang kaisa-isang anak. Si Jax ang magtutuloy ng kanyang mga nasimulan kaya gusto niyang masiguradong sa maayos ang babae. Ang magiging kabiyak nito. Kahit na parang may alinlangan siya kay Amethyst. Okay, makakaalis ka na. Utos niya pagkaraan ng ilang segundo at narinig na niya ang pagsarado ng pinto. Napahinga siya ng malalim at naupo sa kanyang swivel chair. Natuon ang mata ng mga papel sa ibabaw ng kanyang lamesa.
Mga impormasyon yon ni Amethyst. At ang buong pamilya niya, noong ipinaalam ni Jax na magpapakasal na ito ay kaagad niyang ipiniimbestigahan ang mapapangasawa ng anak. Kaya niya nalaman na malaki ang pagkakautang ng mga magulang ni Amethyst sa bangko. Lahat ng detalye sa babae pinakasalan ng anak ay alam niya. Maging kung paano ito nakilala ni Jax, hindi na rin naging mahirap sa kanya na bayaran ang lahat ng utang ng mga Vera. Just hope, hindi ka nagkamali ng pagpili. Mahina niyang sambit habang nakatitig sa kawalan. Hinila ni Jax ang asawa niya papasok sa kwarto nila nang makalabas sila ng silid ng mga magulang ni Amethyst. Ano ka ba, Jax? Natatawang tanong ni Amethyst habang mahigpit na hawak ng asawang kamay niya. I miss you, wife. Magaling na ba yan? Pwede na ba? Sunod-sunod na tanong ni Jax habang nilalak ang pinto ng kwarto nila. Puno ng pagnanasang makikita sa mga mata. Huy, ano ka ba? Nasa kabilang kwarto lang si mama at papa. Marinig ka nila. Hindi nila tayo maririnig. Soundproof lahat ng mga kwarto dito sa loob ng unit ko, gate ni Jax. Natatawa naman si Amethyst sa ikinikilos ng asawa. Akala mo talaga, hindi sila makikita para mamiss siya ng sobra. Masyado ka, Jax. Yan, kainitan mo sa katawan mo, itabi mo muna. Wife naman, paisa-isa lang, bago ako umalis. Pakiusap ni Jax. Nagmamakaawang tingin niya kay Amethyst. Bakit? Sasaglit lang ako sa restaurant, wife. Pagkatapos uuwi lang ako sa bahay, sagot ni Jax sa kanyang asawa na para nagpapaalam pa rin. Para naman nagulat si Amethyst sa naging sagot ng asawa. Hindi niya alam na may plano pala itong sa bahay ng nanay niya magpapalipas ng gabi. Ha? Hindi ka ba uuwi dito? Mga tanong niya, may halong lungkot ang tono sa boses niya. Tila ba hindi na siya sanay na hindi kasama si Jax. Napangiti si Jax. Pansin niyang pag-iiba ng mood ni Amethyst. Sa halip na sagutin ng asawa ay nilapitan niya ang asawa at niyakap ito mula sa likuran. Inamoy ang batok ni Amethyst. Napaigtad naman ito sa kanyang ginawa. Nakikiliti ako dyan. Reklamo ni Amethyst at tumarap kay Jax. Hindi maalis ang ngiti sa labi ng asawa. Hindi rin inaasahan ni Amethyst ang sarili niyang kilos. Bigla niyang hinalikan si Jax sa labi. Saglit na natigilan si Jax. Hindi ka agad nakahuma. Hinawakan na ni Jax ang mukha ni Amethyst at gumanti ng mapusok na halik. Lumayo saglit siya sa labi ng asawa at may pagmamadali sa kilos na hinubad ang mga damit ni Amethyst at isinunod ang sa kanya. Natigilan si Jax. Shit, oh wife, I can't wait to be inside you. Nahirapang anas niya tinila si Amethyst papunta sa kama nilang mag-asawa. Mabilis na inihiga si Amethyst sa kama at kinubabawan. At ilang saglit pa'y mainit nilang pinagsaluhan ang kanilang pagnanasa. Hinayaan ni Jax na punuin niya ng sinapupunan ng asawa ng kanyang similya. Malakas na hinampas ni Amethyst sa balikat ang asawa. Pareho silang hinahabol ang paghinga at pawisan. Nakangiting tumagilid ng higa paharap si Jax kay Amethyst. Ang pilyo mo, tura ng asawang ngiti-ngiti. Ngayon niya lang nakitang other side ni Jax. Ang seryoso tahimik na dating assistant ng CEO of Lumina Essence. Sino kayong una ng halik? Nalalaki mga mata ni Amethyst at biglang napatakip ng kanyang buong muka. Humalakak si Jax na inasar pang asawa. Nilapitan niya si Amethyst at tinapit ito sa bewang sakay nalikan ng balikat. I love seeing how you blush. Tinanggal ni Amethyst ang takip sa kanyang muka. Ikaw ha, sabi mo first time mo. Bakit magaling kang mangromansa? Muling tumawa si Jax. Lalaki ako, normal lang na bigla akong ma-arouse kapag katabi ka. Walang prenong sagot niya. Huy, para kang hindi na si Jax Gonzalez kung magsalita. Ang kilala ko kasing Jax ay nonchalant. Walang pakialam sa paligid niya at walang importante kung hindi ang trabaho niya. Hindi ba pwedeng magbagong tao? Sa binago mo ko, may problema ka ba doon? Pinigilan ni Amethyst na ngumiti ng sobrang laki pero hindi niya maitago ang kanyang kilig sa pamumula ng mukha.